Sumpa, yan. Paano ba tanggalin yung sumpa kung kayo'y sinumpa ng isang kaaway nyo o isang ah, manggagamot o mangkukulam o sinumpa kayo, ay binayad pa kayo. Paano ba natin tatanggalin yung mga kagimat? Tara, pag-usapan natin. Wala namang agimat, pero nasa puso ang tunay na agimat. Isigaw mo bro, ang lakas ng loob. Kahit walang agimat, laban tayo. Hepeng agimat, boy, walang makakahadlang. Basta nasa puso, tunay na agimat. Yun, mapagpalang araw sa inyo mga kagimat. No? May katanungan sa ating kagimat. No? Nakaya naman natin sagutin, kaya why not na hindi natin pagbigyan ng katanungan niya. Yung paano mawawala po yung sumpa, yung mga nasusumpa po. Ayan. Ito ang katanungan ni Kuya. Oh. Yan mga kagimat, no? Paano ba matatanggal yung sumpa na binaan nyo sa isang tao? Yan. Kung kung napanood nyo yung video natin, relate po ito doon sa isang video natin na gawin mo sa tao, no? Yung naggagawa sila ng mga orasyon, no? Same din po ng mga ritual po yan na sumpa at saka po ng kulam. At pag nakapanakit na kayo, simple ritual pero nagiging mangkukulam na kayo. No, kaya nga po yung sa aral ng Team Happy Agimat, hindi po natin na-advise na gumawa kayo ng ikasasama ng kapwa nyo. Lagi natin pinapayos, no? Ito po sa mga sinusumpa, no? Bibigyan ko ng mga idea, mga kagimat, no? Ito po ay hindi po haka-haka. Ito based po sa mga experience namin sa mga pasyente namin. Opo, ganito po yan, mga kagimat. May mga nasumpa, no? Ang ginagawa po namin dyan, pagka nasumpa po siya, binabaklasan po namin. Babaklas namin, i-cleansing namin. Pwede naman po mag-cleansing tapos babaklasin. Yung pag-cleansing po, yung po yung paglilinis ng sarili. Hindi lang po panlabas, pati panloob. Ito yung nagkukuskus tayo ng asin sa kamay at paa. Tapos po, naliligo tayo na may asin. No? Bibigyan ko ng idea. After ng mag-cleansing kayo, tsaka kayo magpapabaklas sa manggagamot. Ngayon naman po, kung kayo naman po ay tawag dito, walang kakilala manggagamot, pwede nyo gawin niya cleansing po. Mag-cleansing kayo, ganito gagawin nyo. Kuha kayo na asin, no, kuskusin yung kamay nyo, tsaka paa nyo, tapos manalangin kayo, manaming sumasampalataya, tapos yung tubig na ibubuhos nyo, may konting asin, tapos pag natapos ka manaming sumasampalataya, magano kayo, magbuhos na kayong tubig na may asin, no? Pagkatapos po, siyempre nakapagbanlaw na kayo, okay na po kayo, nagkising na kayo, basta yung kamay at paa. Ngayon kung may mga masakit pa sa inyo, pag nagkuskus kayo ng kamay at paa ng asin, may mga masasakit sa inyo, pwede nyo pang ikuskus po din yan. Pwede nyo ikuskus din po yan sa mga ganito nyo po, sa mga masasakit sa inyo yung asin bago kayo. Pag nakapaligo na kayo, punta kayo sa altar o kung saan kayo pwedeng manalangin sa loob ng kwarto, no? Kung ibang religion kayo, kami po ay nirerespeto ko ang lahat ng religion, no? Oo, nare-respeto natin lahat ng religion kasi po isa din naman tinatawag natin, no? Opo, kaya hindi po ako nahilig makipagtalo sa mga religion. Okay? Punta kayo sa isang kwarto, kung wala kayong altar, wala kayong rebulto, okay lang po yan. Punta kayo sa kwarto kung saan may di kayo magdasal ng time team. Manalangin kayo ng time team kung anong dasal nyo sa religion nyo. Tapos, humingi kayo ng tawad at patawarin nyo lahat na nagkasala sa inyo. Huwag na kayo magtatanim ng galit sa isip at sa puso. Yun yung paglilinis sarili. Tapos, araw-arawin nyo na po, paggising ng umaga at bago matulog, nagdadasal na kayo ng Ama namin, sumasampalataya, Bagay ng Maria, luwalhati, or kung anong religion kayo pagdasal nyo, yung po dasalin nyo, basta pagtawag po sa taas, hindi po sa baba. Pag nalinis nyo po ang sarili nyo, hindi kayo basta po mapapasok ng mga sumpa o kulam. Basta isang magaling po, yung asin ay isa pong magaling po yan na ginagamit pag-cleansing po at para tanggal po yung mga sumpa sa ating mga katawan.
Yan po yung kalimitan po na basic na ginagamit natin sa pagtatanggal ng sumpa ng ating yung malas sa ating katawan. Pero alam nyo kasi, yung malas po kasi at sumpa, pagka po lagi din nating inisip yan, lalo po tayo nangihina. Kasi po, ganito po yan eh. Pag lagi nating iniisip, yung sumpa, sinumpa, kasi kunyari, sample, sinabihan kita, ako manggagamot, sabihan kita, may sumpa ka. Kailangan mo na ganito, ganyan. Ngayon, pera na. Pera na kailangan mo, wala ka namang pera, hindi ka nagpagamot sa magagamot kasi nga pera na. Kasi kailangan mo na ganito, kailangan ganito kita, di ba? Patayin na tayo dyan, lagot na tayo, di ba? O, ngayon, yung sa asin gagamitin nyo. Di ba? Pagka nagamit nyo ni sa asin, no? Yun na po yung susunod nyo yung panalangin, tapos yung isip nyo. Kasi every time na iisipin nyo yung sinabi sa inyo ng manggagamot na kayo nasusumpa, lalo kayong mamalasin. Pag sinabi mamalasin ka sa sumpa, lalo kayong mamalasin kasi kakaisip mo doon. Kaysa isipin mo yon, manalangin tayo, ilapit natin sarili natin sa Panginoon, tapos focus kayo sa goal nyo. Kung kayo may tindahan, focusan nyo yung goal nyo. Huwag nyo isipin mamalasin. Baliktarin nyo yung pag-iisip. Hindi tayo mamalasin. Dito, nagkatrabaho tayo, nananalangin tayo, nalapit tayo. Ituloy nyo po. Totoo lang po, mas malakas po yung isip kaysa sa mga salita-salita lang ng iba. Hanggat iniisip nyo na kayo mamalasin po kayo at masusumpa kayo. Pero kahit sumpain kayo, kung malinis ang puso at isip nyo, hindi po tatalabian. Kaya mas malakas po yung panalangin at yung isip natin. Kaya po, in case naman sinabihan kayo na mamalasin kayo, i-alternate yan. Hindi ako mamalasin yan. Natawag ko sa Panginoon eh. Yun. Alternate po yung asin. Pero syempre, advice pa rin po kung kayo talagang magpatingin din po kayo sa mga spiritual. O magpabaklas po kayo. Sa amin po, kahit naman online, babaklasin namin through online. Tapos, bibigyan namin kayo ng guidelines. Kagaya niya ng guidelines na ganito binibigay natin, ay ibibigay namin sa inyo mga guidelines. Kaya sana, sundan nyo lang yung guidelines na ibibigay namin sa inyo. Kasi po, marami din hindi nakikinig minsan. Sa una lang nakikinig. Pero, pag alis sa gamutan, wala na po. Libre po gamutan namin, walang bayad, walang donation. Kaya po, message na po kayo sa Helping Agimat. Maraming salamat. God bless inyo lahat.